Guys, for today's video, since papalapit na ang Christmas season, talaga namang gumagastos talaga tayo. Usually nga mga ganito, November, December, namimili ng mga bagong appliance sa bahay, gadget, yan. Parang regalo daw nila sa sarili nila. Hindi nyo man matatanggi, meron talagang umuutang para mamili ng mga ganyang bagay. Kaya nga nandyan yung mga credit card na installment, yan, nagsisilabasan ng mga promos this season. So, ang pag-uusapan natin ngayon, kamusta ba ang GGives sa installment option? How does GGives compare with other lending instrument or lending service? So, yan ang pag-usapan natin ngayon. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about entrepreneurship, small business, and personal finance na meron akong experience at ginawan ko na yan ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, so yes, nasabi ko nga na it's the season na ng pamimili. And magpakatotoo tayo, marami talaga ang umuutang para mamili ng mga bagay-bagay ngayong November, December, di ba? And syempre, nandyan na rin kasi ang 13th month pay. Minsan ang mentality dyan na kung pwede mo namang i-installment, bayaran ng installment, bakit naman hindi? Kung kaya naman, di ba? So, na-discuss na natin previously yung iba't ibang mga lending instrument and how does they compare or stack to each other. Ngayon, pag-aaralan natin ulit ang service naman ni GGives by Fuse Lending kay GCash. So, ano ba itong ino-offer ni GGives? So, sabi ni GGives, you can pay in installment from 6, 12, 18, up to 24 months para pasok sa mga budget natin. Sa GGives, pwede ka rin magkaroon ng multiple loan. So, sa akin, ang offer sa akin ay pwede ako mag-loan ng 3 loans sa GGives na sabay-sabay. Pero syempre, kailangan pa rin na pasok sa credit limit o sa natitirang credit balance nyo with GGives. There's no credit card needed with GGives. And isa pa sa maganda dito is 0 down payment. So, hindi siya katulad ni home credit na 10 to 20% yung kailangan mong i-down para makapag-loan ka sa home credit. With GGives, all the amount, pwede mo siyang iutang. So, ano nga ba kailangan para magkaroon kayo ng GGives? Well, napaka-basic naman. Siyempre, meron kayong verified na GCash account and then meron kayong mataas na G-score. So, siguro, meron dyan na nasa 400 to 500 range pa lang, nagkaroon na ng access before kay GGives. But yung mga bago ngayon, tinaasan na ni Fuse Lending ang standard niya sa pagpapautang. So kadalasan niya, nasa 500 and above na ang G-score mo para magkaroon ka ng access sa GGives. Hindi naman ibig din sabihin na mataas ang G-score mo, dapat meron ka na ring access sa GGives. Well, hindi lang naman kasi G-score ang pinagbabatayan ni GGives. Nandyan din ang credit score natin na pwede nilang tingnan para malaman kung bibigyan ba tayo ng credit line with GGives or tataasan ba nila ang credit line natin with GGives. So, ang GGives ay makikita natin yan sa GCash app. So, punta tayo ngayon sa GCash para mapakita natin or ma-review natin sa inyo kung paano nyo i-access yung GGives in case na hindi nyo pa alam. Dito tayo sa home screen natin, sa dashboard natin ng GCash. Punta lang naman tayo dito sa Borrow and then click nyo yung GGives. So, basically, ito naman ang dashboard ni GGives. So, nandyan sa taas yung credit limit nyo. So, sinasabi dyan na minimum na 4,000 pesos para makagamit ka ng GGives. Tapos, shop and then my loans. Sa under my loans, nandyan yung existing loan nyo. Kung mapapansin nyo sa akin, wala kasi natapos ko na yung GGives ko last September pa. Hindi na ako nag-reloan ulit kasi hindi ko pa naman kailangan. Pero ito yung isa sa gusto kong i-highlight sa inyo. So, anong nangyari? Natapos ko na yung buong payment ko ng GGives. And then, nung natapos ko siya, nagkaroon ako offer na 50,000 pesos. Natuwa ako noon. Sabi ko, wow, may 50,000 na pesos ako in case na gusto ko o kailanganin ko gamitin. Dahil hindi ko pa naman ginagamit ngayon, after 1 month, biglang naging 30,000 na lang. Bumaba yung offer sa akin. So sabi ko, bakit naman ganun? Sabi ko, well anyway, sige, hindi ko naman siya gagamitin. Hayaan ko na lang muna siya dyan. Pero, kailangan natin malaman, how does GGives compare to other lending institution? Okay.
So, nag-sample ako dito. Kung mapapansin nyo, punta ako sa Data Blitz and then nag-check out ako ng item. So, initially, nasa 5,000 lang yung item na nakuha ko. Ito yung offer sa akin. So, sabi dito, 5,495 ang loan amount and then ang interest, total interest na babayaran ko is 1,150.65. Tapos, wala naman nakalagay kung magkano ang interest. So, kakalculate natin yan ngayon. 1,150.65 divided by 5,495. Makikita natin na 0.2093. Pero kasi 6 months lang to. So, i-divide natin siya by 6. I-multiply natin siya by 12 months. Makikita natin na around 41.88% ang per annum na interest niya. So, medyo malaki siya compared sa credit card. But let's check naman paano kung mas mahabang tenure. So, ginawa ko, nagdagdag pa ako ng ibang item para makita ko yung offer sa atin. So, nakabuo ako ng around 25,975. Tapos, ang nakalagay dito, this is good for 18 months. Ang total interest na babayaran ko daw ay 16,317.5. So, 16,317.5 divided by 25,975. Lalabas na 62.82% ang total interest. Pero kasi 18 months siya, so, i-divide natin siya by 18, i-multiply natin siya by 12, lalabas na 41.88. So, nasa ganung range lang talaga ang binibigay na interest ni JGives kahit ilang buwan lang siya hanggang sa mahabang pagbabayad. Kung i-compare natin siya, so sa credit card, nasa 36% per annum. Unang-una pa rin yan. Pumapangalawa sa atin ang G-Loan na nasa 37.09% per annum. So, pangatlo natin ang GGives na nasa 41 to 42% per annum. Pangatlo naman natin ang S-Pay Later at saka Last Pay Later na nasa 46 to 47% per annum. Panglima natin ang Bilis na nasa 53.6% per annum. Pang-anim natin ang Atomic Cash na nasa 72% per annum. Pang-pito natin ang Friendly Neighborhood Indian Nationals na nasa 120% per annum. At ang isa sa pinakamataas natin, ang panghuli, ay ang Kasyalo na nasa 247% per annum. So yan, kung makikita talaga natin dito sa comparison natin, talaga namang ang offer ni Fuse Lending ay mas mababa compared sa karamihan ng ating mga nare-review. So in conclusion, para sa akin, okay namang hiram dito sa GGives, lalo na pwede ka mag-multiple loan sa GGives. However, kung iniisip nyo naman kung pwede bang ma-convert ang inyong GGives na maging cash, well, officially, walang way para ma-convert yan. Kung ma-workaround ang kailangan nyo, napakataas ng risk na ma-scam kayo. Dahil maganda ang interest rate ni GGives, well, nire-recommend ko siya. However, guys, masasabi ko na based on my experience, hindi ganon reliable ang credit line na binibigay ni GGives. Katulad siya ni G-Loan na weekly offer siya. So, possible na magbago ang offer sa inyo ngayong linggo at saka next week. So, you have to watch that out. Okay, for our question of the day. Etong papalapit na ang Kapaskuhan o holiday season, meron ba kayong naiisip na big ticket item na pagkakagastusan? And pag-usapan natin yan. Sulat niyo yan sa comment section sa baba para may chance kayong manalo ng 500 pesos every week. Also, huwag niyong kalimutan na maglagay ng hashtag na Road to 75K subs para may chance kayong manalo ng cellphone giveaway for the month of November. And also, syempre, huwag niyong kalimutan mag-like and subscribe kasi kailangan yon para makasama kayo sa ating mga giveaway. So, yun lang muna for today's video, guys. But before I end this video, mag-shoutout muna tayo at shoutout kay at eBay2870. Sabi niya, simple video but very helpful. At eBay2870, maraming salamat po at na-appreciate nyo po ang ginagawa kong content. And sana po tuloy-tuloy ang pagsuporta nyo sa aking channel. Yun lang muna po for today's video, guys. I hope you can like this video. Leave a thumbs up and if not, wala namang problema dyan. But continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again, guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!